Rosario. Palakpakan po natin. Siya po ang ating pinaka-lead ditong pelikulang ito. At ang sumunod po ay si Paulo Gomabaw. Siya rin po ay lead ng ating pelikula, bida po. And the next is Maxine Trinidad. Yung next po natin na bida rito, although wala siya, si Christian Singson. Wala po siya rito. May prior commitment lang po. And the next, Devon Seron. Next po na bida natin ay si TJ Marquez. And the next, Martin Escudero. And next po natin, Bella Thompson. And Mark Newman. We have batikang aktor, kilalang-kilala, Dindo Arroyo. Meron po tayong hindi nakarating, si Jeffrey Santos, banggitin na po namin. And meron din po tayo, Lance Lucido. Present po dito, si Cyrus Imperial. At hindi po nakarating ang iba kong cast na si Alex Medina. Yan. Sila po ang bumubuo. At meron pa po tayo maraming pang artista sa pelikulang ito. Kaya sana po talagang suportahan po natin. I-welcome ko lang ang presence ng ni Directorate for Controllership, Police Major General Neil Alinsangan. Siya po ang talagang sa kanya ako kumuha ng lakas para mabuo itong ating pelikula. Palakpakan po natin. At hindi po mawawala ang aking inspirasyon sa pagbuo ng pelikulang ito kung hindi po dahil sa aking pamilya. Siyempre po yung aking misis na nandito, si Taki, at ang aking isang anak po. Maraming salamat sa suporta kasi pag nag-shooting po halos hindi na kami umuwi. Grabe, 1 year and 2 months hindi po kami natutulog. Siguro mga 4 hours lang ang tulog namin. Kaya inaasahan ko ang talagang suporta ng aking mga artista para magawa namin ng maayos sa pelikulang ito. At syempre po, palakpakan din po natin ang may hawak ng promotion nitong pelikulang ito, ang SOCMED team namin na nandito sa likod. Headed by Adrian Aguilara. Thank you. Lahat po ng mga friends ko sa media, maraming salamat. And I will call to our lahat po, no? Siguro, hindi ko na kayo isa-isa, baka matapos tayo mamaya. I will call Ms. Mel Navarro for proper press con. Our moderator. Thank you. Hello. Hello po, good afternoon, ladies and gentlemen, especially sa mga kaibigan natin sa media, ang ating mga suki, sa mga ating mga projects and press conference. Siguro po, pagsalitaan muna natin ng konting greetings ang ating mga cast, direct, para to say welcome remarks, starting with, si Miss Terry Rose. Greetings. Hi, good afternoon. I just want to express my total appreciation for this movie project. Because it's very timely. Because actually, I'm kind of emotional about it because just this morning we had a Love Vibes activity. That's why we're wearing these shirts. And it's actually what we're doing in the movie also. And the proceeds that you will donate to the foundation will directly go to this program, the Love Vibes, which are the PNP, the sick PNP personnel and their families.
So, very grateful for that. Thank you very much. Miss Leila, baka may additional inputs? I'm also happy that we're part of this very significant project, considering that those who are taking part in this project are very close to our hearts, being a family member of the Philippine National Police, and knowing for the fact that the proceeds, a percentage of the income of this movie project will go directly to the PNP-OLC Foundation Incorporated. It will go a long, long way, considering that we are moving around the country to visit and to share a humble financial assistance for PNP personnel and their families who have critical illnesses. Thank you po, Madam. Yun ang ating beneficiary for this project. And of course, kaunting pananalita po from Brigadier General Marvin Sara. Sorry, Brigadier General Mira Sana. Major General kasi naman. Sorry po. Good afternoon po sa lahat. Kami po na part of the PNP and particularly sa office ko, Directorate for Controversy. My office is, trabaho talaga ng office namin is to support the PNP in terms sa operations and other programs, activities, sa mga lahat ng mga nagawa ng PNP for the accomplishment ng mission ng PNP as well as for the welfare and morale of the PNP. At itong project po ng ating mabuting director ay napakagandang project for the upliftment of the image of the PNP and for the people to know kung ano yung talaga yung ginagawa ng PNP sa araw-araw na ginagampanan nila ang kanilang trabaho. So, kami po, in our part, we will support all out this project dahil alam namin na ito ay for the benefit of the PNP and ito ay may maganda ng atin. Salamat po sa lahat. Thank you for supporting your program. Siguro kaunting pananalita, greetings from our co-director, Sir Billy. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po at sa suporta sa ginagawa naming film, especially po sa hanay ng PNP. Kanila Ma'am Marvin po kasi special po siya sa akin kasi first full year po siya. Kasi into business po ako and then gusto ko lang po mag-venture sa film. So kaya medyo personal po siya. And thank you din po kay Ma'am Stephanie Singson po kasi sila po yung executive producer. And kay Kuya JR kasi nabigyan ako ng chance na express po yung passion ko into film. And of course, in behalf of our executive producer, Governor Luis Chavit Singson, please welcome Mrs. Stephanie Singson. Something remarks? A few remarks. Good afternoon po. I'd like to thank PNP Chief Marbel and the PNP OLC Foundation and the BFP for supporting us 100% in this movie. For the first time, we're allowed to use the uniforms on screen, yung original uniforms po. And we're allowed to shoot in the actual locations like the SWAT barracks like yesterday Sunday. So maraming salamat po sa inyong suporta and thank you sa mga artists who held their schedules for us. I know there was a delay in our production but maraming salamat for being in our film. And everybody here today, thank you for coming. Thank you, Mrs. Stephanie. And now, before our Q&A, we would like to ask our actors on the panel table your role. And siguro, batiin din natin ang ating mga media friends. TJ, starting with TJ. Hello po, maganda. Mike. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. I'm TJ Marquez. Ako po dito si Inspector Gregorio Greg Del Rosario. So, ang role ko po dito will revolve between Mr. Bartolome, yung role po ni Paolo Gumabaw. So, yung conflict namin is from academy to work. So, abangan niyo po yan. And I'm just so happy to be part of this film at makasama po ang mga napakagaling na artista. And sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagpunta ng mga na ito.
And of course, Ms. Devon Cero. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. I'm Devon Surat po. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo po sa amin dito. Thank you so much. Yung role ko po dito is a dedicated PM Sergeant Chloe San Diego po. She is focused, skilled, and napaka-committed po niya sa task and mission na lagi. And thank you so much, Derek, sa pagpili po sa amin to be part of this film. It's a really inspiring story and napakagandang experience po ito para sa amin. And of course, one of our bida, Paolo Gumapaw. Ayun, magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat na pumunta dito para tumulong sa President po at sa organizations. Maraming salamat po for coming to help us promote this film. Gaya po na sabi ni Direk, more than 1 year in the making na po itong pelikula na to. And excited lang din kami na mangyayari na. I'll be playing as Daniel Bartolome, representing the fire department. So, starting from Academy, makikita natin yung pagdadaanan ng mga characters natin and maging professionals sila sa mga ginagawa nila. So, ayun po yung abangan natin. Salamat po. Thank you, Paolo. And now, ito po ang pinakamalaking niyang pelikula bilang lead actress. She is from Star Magic of ABS-CBN. Galing po siya sa When Magic Hurts na supporting, pero ngayon ay bidang-bida na. Please welcome Miss Maxine Trinidad. This is Major General Lee Anasangan, members of law enforcement, to the press, to the family, to the beautiful wives, good afternoon po. Maraming salamat po unang-una sa pag-allow sa amin na suotin ang sacred uniform nyo. Maraming salamat po sa pinalaking bagay sa production ng Pinoy Flix ang bigyang permiso po na suotin po ito. Ako po ay si Maxine Trinidad. Nanggaling po ako sa Pinoy Big Brother, if you're familiar with that reality show. And ngayon po, I will play the role of Captain Hannah ako. Siya po ay miyembro ng... Ako po ay magiging teniente dito at para po sa kalaman ng lahat, ako din po ay nanggaling sa family ng law enforcement, kaya po ang may offer ko po dito ay authenticity and genuine para mas pairal pa ang integridad ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po. And of course, last but not the least, isa siya sa mga kinikilala magagaling na artista sa kanyang henerasyon. Nasa GMA Sparkle at galing lang po siya sa critically acclaimed theater na Anino sa Likod ng Buwan. Please welcome Mr. Martin Del Rosario. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Martin Del Rosario, playing the role of Teniente Ricky Mapa. Yun po, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga taong involved, yung mga taong sumuporta ng aming pelikula, Beyond the Call of Duty. And ako po, excited na po ako rin dahil it's been a while para bago ko nakatrabaho ulit si Direk GR. 2018 pa yata yung huli, so medyo matagal. PNP din, buhay ni Mama Sapano story. So, ito ngayon, second film with Direk, about PNP pa rin. Kaya, excited na po ako. And actually, sobrang saya ko rin na maging parte ng isang pelikula na mag-showcase ng kabayanihan and anong klaseng servisyo ang pinaprovide ng ating mga pulis para ma-maintain ang seguridad ng bawat isa sa atin dito sa ating bansa. Kaya maraming salamat po. Okay, thank you so much. Narinig na po ang ating panel. Of course, later on, hindi pa natin mga actors na pwede rin tanongin. The floor is now open to our Q&A, mga kapatid. The first set of questions will come from Romel Gonzalez of PEP. Yes, hello, good afternoon everyone. My first question is for Maxine. Maxine, nabanggit mo kanina, you're a family of law enforcement. Pwede mo pakisabi kung ano-ano at sino-sino? Sige po. Ako po ay kapatid po ni Hinirang Class 2021 po, Gico Trinidad. Ako rin po ay pamangkin ni General Escobar. At ako rin po ay anak din ni Jill Trinidad. Membro din po sila ng PNP. At in fact po, 2022, I took the Philippine National Police Academy admission test. And I was blessed to pass first take. But then I got the opportunity to help my family through the Pinoy Big Brother. So I have to take the risk and grab the chance. And I think that was the best chance that I have chosen because I
an actress for a reason to portray the role of a PNP. Yun po. Congratulations. And then Maxine, I was told by someone na dito sa pelikula, magpapakalbo ka sa tunay na buhay. Totoo yun? Yan po ang aabangan nila. Yan po ang aabangan. So if ever nga, paano ka nakumbinsin na magpakalbo and paano yung iba mong commitments kung kalbo ka? Although may wig naman, di ba? Pero parang, ano yung risk for you, di ba? Paano ka nakumbinsin? I think that's the purpose of being an actress po. Being flexible and willing to put everything, the effort. Because if you're passionate with your work, hindi nyo na po maiisip ko ano maging physical appearance. And again po, the fact that I took the examination of PNPA, I was able to adopt what I'm gonna have been through. What are the consequences or yun nga po sa pagbabago. And I think sa pelikula na to, hindi ko man na-proceed yung pag-PNPA ko dati. I think this is the best chance na sa pagiging artista, mas maiportray ko ang kanilang sakripisyo bilang member ng kapulisan. So given a chance na itutuloy mo yung pagiging law enforcer mo, gagawin mo, handa mo, kaya-kayang talikuran ng pag-aartista. I am not closing doors po for the law enforcement. Ayun, thank you, Maxine. Thank you po. And my next question is for dun sa kay Paolo at kay TJ. Yung uniform niya is fire brigades, tama ba? So yun, ikaw muna Paolo, when you were young, naging pangarap mo ba maging bombero sa tunay ng buhay? Siyempre, batang lalaki, may isip mo rin gusto mong police, gusto mong piloto, gusto mong maging firefighter. Bukas din sa isip ko. Pero I guess, umabot din yung age na mas nangibabaw yung gusto mong maging actor. Hindi ka ba reservist, Paolo, ngayon? Hindi po. Pero given a chance, gusto mo? Yes, gusto po. Bibigyan po ako ng opportunity to serve my country back. Hindi po. And then, dito nga is firefighter ka, di ba? Tsaka si TJ. Pero let's face it, ang mas nag-glorify talaga, sundalo and police. Ikaw, Paolo, anong pwede mong sabihin sa mga tao para pakita na ang mga bombero ay mga bayani rin, tulad ng mga police at sundalo? Para sa akin kasi, syempre, ang heroism is iba't ibang klaseng forms yan. Diba? A parent can be a hero to a child. Diba? A teacher can be a hero to a student. So, kanya-kanya po tayo ng pagiging kanya-kanya po tayo ng purpose sa buhay kung paano tayo magiging hero. So, sa firefighting, diba? Sa police, sa mga militar, kanya-kanya po tayo ng mga sinasalibang tao. Kanya-kanya po sila ng mga natutulungan. Kanya-kanyang sitwasyon po. Ayun, ang ganda naman ng sagot mo, Paolo. Thank you. And next kay TJ. Hi TJ, the last time the public saw you, medyo nagpasabog ka sa bench, di ba? Pero ngayon, isa kang firefighter, tapos bagay sa yung uniforme mo. Anong challenge sa'yo, TJ, na mag-portray ng papel ng isang bumbero sa pelikula? Challenge, syempre, portray niya maayos yung character as a firefighter. Especially, yung bata kasi ako, meron kasi kami sa labas namin, meron talagang bumbero. So nakikita ko, hanggang ngayon natin pa rin na every time na meron sunog, nakikita mo talaga kung paano sila rumiresponde. So nakikita namin, at saka yung kaba ng mga tao pag narinig nila na aalis yung mga bumbero. So ngayon, bilang ako ngayon nandun sa posisyon na to, kapag kailangan kong makita ko ano talaga pinagdadaan nila. Kasi sa totoo lang talaga mga bayani sila kasi nire-risk nila yung buhay nila, delikado yung trabaho nila na mahirap sumagupa sa apoy. So, malaking klaseng paghahanda at saka talaga kailangan professional ka para sumagin ng buhay ng tao. So, malaki talaga at mahalaga yung trabaho ng mga firefighter namin. So, bakit pala talaga sa yung role mo? Kasi madalas ka maka-witness ng tunay na sunog. Not the sunog, but yung responding mga firefighters. Kasi sa harapan lang namin yung main, what do you call this? Station. So, every time na talaga may sunog, nararamdaman mo talaga yung mga tao. So, nalaman ko pa nga yung iba libre lang, na parang talagang ginagawa lang nila yun para makatulong. So, hindi sila nababaya. Parang talagang mga nag-aano sila. Anong tawag? Volunteer. Volunteer. So,
nakakatawang isipin na talagang kung gusto mo talagang tumulong, hindi kailangan na meron kang something, basta mag-volunteer ka, gusto mo ginagawa mo, makatulong sa tao. Feeling ko may reward din in the future. Dito ba may eksena kayong papasok kayo na sa tunay na nasusunog na establishment? May ganun ba? I think, ayun, meron po kami yan, kaya abangan niyo po yan kasi talagang pinaghahandaan po yung production at saka ng direct. So, yun po. So, inihanda po namin yung mga sarili namin. Ayun. Thank you everybody and congratulations. Thank you, Romel. Our next set of questions from George Paladino, Director PH. Salamat po. Yung question ko po kay Brigadier General Neil. Sir, narinig ko po kanina na ito ang first time na pinayagang gamitin yung totoong uniforme ng PNP, no? Paano po napapayag yung PNP? At saka alam ko maingat, yun po. Sir, actually merong isang committee na in charge yan. Sa under sa Police Community Relations sa PKG. Actually nandito yung ang director ng PKG, si Brigadier General Saro. He is a newly promoted police brigadier general. Please come here. Masagot natin yung tanong ni Sir nandun sa Marvin. Under po sa kanya yung committee na nag-approve ng mga requirements. Kasi tingin ko hindi naman po ito ang first time na may nag-attempt o gumawa ng story about PNP, pero ito po yung first time na pumayag kayo. Dati kasi hindi siya regulated and yung paggamit ng uniform is hindi siya naayon dun sa tamang bilis. That's why nagkaroon ng Committee on Fields to screen. And naka-accord din kasi meron tayong batas na only uniform personnel are allowed to wear the uniform unless payagan po ng PNP. So, naging strict po yung ating Philippine National Police sa pag-portray ng isang PNP officer. So, yun po yung ngayon yung nag-apply talaga sila direct. Talagang dumaan sila sa butas ng karayo. Diba? So, sir, ano po yung consideration at napapangayag po yung PNP na kanina din narinig ko na 80% of the story galing talaga sa PNP. Isa po ba yun sa mga consideration? Ano po yung mga consideration? Ang consideration talaga doon is ma-portray ng maayos yung isang yung maging tama yung paggamit ng uniform, including yung mga paraphernalia niya, yung mga insignias, and of course ma-portray yung talagang idea ng PNP officer. Kasi of course yung napoportray na masama, although hindi naman inano yun na but ideally is maging maayos yung pag-portray ng isang PNP officer. Yun po yung sunod ko sa aking tanong na meron po bang batas na kailangan talagang i-portray ng tama ang PNP? Kasi syempre, parang di ba pag inano mo ang government, it's subversion. Pero ganun din po ba pag pulisya dahil mahalagang parte po ng lipunan din? Ang nating isali kasi hindi naman namin pinapakilaman yung story ng gagawa ng pelikula. Kasi meron talaga yung mga halimbawa yung maliligaw ng landas, pwede naman natin portray. But you'd like to make sure na hindi yun yung ating PNP. Na talaga may naman, mapakita natin na hindi siya tinutolerate ng PNP na yung mga parang policies kalawa paparusahan pag may gumagawa natin. Okay. Sir, actually, consider our uniform as sacred and
gusto namin na kung magsuot ng uniform yung ating mga kapulisan, they should wear it with dignity. So yun dapat namin, yan gusto namin mangyari sa film na yung pagsuot ng mga uniform ay nasa tamang bihis talaga. At parang mag-atingnan sa tao saka kung anong tamang mga angkuruntong tawagin dyan. Yung mga insignias, paraphernalias ay nasa tamang position or para makita talaga yung kagandahan ng uniform ng PNP. Salamat po. Martin, malaking bagay na suot niyo yung totoong uniform kasi kanina napansin ko mas you stand taller, mas parang medyo mas tightly ka kumilos. Ano yung experience mo wearing it for the first time? At tama ba yung observation ko na ang malaki talagang bagay na suot mong uniform? Yes, yeah, bilang artista actually yung kung ano yung sinusuot mo, yung costume mo, nakakatulong siya sa pag-characterize mo dun sa role mo. And for my role dito sa movie, itong uniform na to, itong sacred uniform na suot ko ngayon, agad-agad kanina pagkasukat sa akin, pagkasuot ko kanina, parang may sense of honor ako naramdaman. Kung tatanungin niyo ako, feeling, yung pakiramdam parang may honor. Honor yun. Kay Direk, Direk kanina po binanggit ni Brigadier General na masaya po siya may ganitong storya or movie na ginagawa kasi ang ginamit po ng word ay para naman ma-uplift ang image ng kapulisan, ano? Do you feel there is a need for that? At kung opo, ano po ba sa tingin niyo ang dapat ma-correct na perception about the police na you hope makikita sa pelikula nito? Yung perception sa public, sa PNP, kasi diba lahat naman tayo nasa media, so sabi nga ni General kanina ay yung mga news, iba yung totoong talagang tao na pulis. No? Awareness, yun yung gusto kong ipalabas dito. Lahat ng mga karakter, hindi doon sa institution, sa tao, yung sa karakter ng bilang pulis. Dapat malaman ng tao na ano ba yung kanilang sinakripisyo. No? Kasi once na ikaw ay law enforcers, hindi lang police, talagang bound ka para dalhin sa Mindanao, dalhin sa kung saan-saan na delikadong lugar. Tapos, syempre tao sila, may pamilya, meron din silang mga anak na, di ba, talaga namang in real life. So gusto ko malaman ng tao yun, ng moviegoers, ng lahat na ito pala yung police. So ibig sabihin, kung ano man yung mga naririnig natin sa balita, siguro talagang part na yan ng bilang dito sa ating mundo kasi hindi naman din Pilipinas lang ang may ganyang issue, no? So dito, itong movie natin, gusto lang namin ipakita na in character, sa character bilang pulis sa totoong buhay, ipakita namin dito sa pelikulang to na katulad yan, merong namamatay na pulis. So hindi naman natin alam kung ano talaga ang kanilang pinagdaanan bago sila na disgrasya. Yung pulis na walang oras sa pamilya, no? So yan po, no, Christmas, birthday, lahat po yan. Kako wala naman akong pulis na family pero napag-aralan ko based on hindi lang kasi ito aking first project, pinag-aaralan ko yung talagang ano ba yung sakripisyo nila. No? So this project, this movie is not glorifying the PNP. Ang ginawa po namin ay pinakikita namin yung character ng bawat isa dito kung ano man yung talagang totoo hango sa totoong buhay. But this film is fiction. So, close as realistic. Kaya yun po yung movie natin. Patutunguhan ng pelikula. Finally po kay Ms. Stephanie. Ms. Stephanie, baka po pwede niyo i-share kung paano po naging usapan niyo with Governor Chavit when
this movie was bago po na approve. Actually, we're super busy and we don't usually take movie projects all the time. Kaya lang, this was a very, very unique project and my dad really wanted to help. Kasi it holds a very special place in his heart. He was actually chief of police in Vigan back in the 70s. That was his first time to ever do public service. That's why he really wanted to support this film. So, madali lang, isang sabi lang o ano lang. Well, sila Derek came and presented the script, told the story, and madali lang naman. Salamat po. Congrats. Hello, may phone-in question na po dito for the representative of PPSC, Ms. Erica Joy Bertin. Ano raw po ang inyong participation sa pelikula, madam? Hello po, good afternoon. I'm Erica Delphin, the Chief of Public Affairs Office of the Philippine Public Safety College. For the PPSC, this is a chance for us to showcase two of our constituent units, the Philippine Public Safety Academy. Doon po mag-aaral sila Paolo and TJ, and the National Fire Training Institute kung saan din po sila mag-training. Yun po, for PPSC. Thank you, madam. And may we call on Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta. Konti pa ng nilitanan po. Ano po ang inyong participation sa pelikula? Good afternoon, everyone. I am Fire Senior Superintendent Carta, the Lieutenant Chief of Staff. Actually, I was able to join this project because of the directive from National Headquarters that this movie will be cascaded to the National Capital Region. And I was given the opportunity to meet the producer. Pumunta po sila sa office ko at nagtanong po sila. So, part pala ng project yung pagiging bombero kasi ang BFP po kasi ay graduate din ng PNPA. So, it so happened na I was also assigned in the PNPA for almost 3 years. Kaya nakapagbigay ako ng konting insight. Actually, si Sir Alinsana ng Commandant ko. I was the Senior Tactical Officer in the PNPA. At during the conversation with the project, yung producer, nakapagbigay ako ng konting insight at in-invite naman ako dito para pumunta to give some insight of this project. Thank you po. Thank you, sir. And we have Jonel Escaliore of Cinema Bravo. Hi, good afternoon po. For Sir Dindo po, Sir, kayo po yung pinaka-veteran sa cast na nandito ngayon. Ano po yung feeling na may mga ganitong project pa rin na importante sa inyo? Basically, halos lahat naman ng mga projects na nagugustuhan, pinag-aaralan ko. And the difference here kasi kaya ako kinuha to, kasi nga may enhance ulit ang dignity at saka ng mga police. Of course, gagalingan ko para talaga lumabas na magaling ang acting mo. Sir, correct me if I'm wrong, pero di ba po you are running for a position po? Yeah, for city councilor. Pero for this naman, naumpisahan namin itong movie na to before pa the campaign period. So, obligado rin ako kasi nakapirma ako sa kanila to be here. And ipapalabas naman siya after? After the election of May 12. Yun po. Thank you po. Thank you. And for Direct J or Direct, ano po yung feeling na ganito po yung mix ng cast ninyo na may mga kilala po and then may mga veterans din, may mga baguhan din? Talagang nung pinili namin yung cast dito, kami ni Mel Navarro. So, sa tulong ni Mel and lahat po ng creatives, medyo ako halo-halo yung feelings. Kasi nahirapan talaga kami na katulad yan, Martin Del Rosario, kailangan clean siya, bilang pulis. Kasi bawal po yung may bigote, bawal po yung hindi malinis yung gupit. And siya naman, ang gagawin niya, magpapaalam siya sa kanyang mga continuity sa iba't ibang teleserye.
So talagang masaya ako na talagang kinuha niya yung role, no? And then, ito si Maxine, sabi nga niya, magpapakalbo. Yes, bibihira ang pumapayag ng ganun. Siguro sa Hollywood, o siguro sa ilan lang dito sa industriya natin, bibihira lang ang pumapayag ng ganun. Lalo na sa pagiging artista. Happy ako, no, sa feeling. Lalo na si Paolo, maraming salamat. Si Paolo talaga from the very beginning, talagang naghintay sa amin ito, talagang ayaw tumanggap ng ibang project para lang dito sa pelikulang ito. Grabe. Thank you, Paolo. Talagang pinaglaanan niya ng oras itong pelikula na ito. Beyond the Call of Duty. Even si Devon. Devon naman po ay nag-audition talaga sa amin ito. Talagang nag-audition siya. Gusto niya yung pelikula, gusto niya yung role. Happy din ako na pinili niya yung aking yung role na binigay sa kanya. TJ Marquez also, gustong-gusto niya, sabi niya sa akin na this is the first time na mag-act as bilang law enforcers kasi kadalasan puro love story yung kanyang ginagampanan. Pero rom-com, dito talagang kaya niya, kaya nagpagupit na rin siya close to cadet, no? So pero yung mga buhok nila pagdating sa cadets, pagdating po sa academy, mababago po lahat yan. I will do the protocol, the reception, the recognition, and the graduation. So yun po yun. Happy ako sa kanila at yung aking mga iba pang cast, nandito si Martin Escudero. Martin Escudero, kakatapos lang ng blockbuster movie niya, no? So talagang happy ako at gusto niya yung role niya na yung kanyang totoong uniform na Major Benitez, no? Talagang gusto niya yung role niya dahil siguro yung pagkapulis na dati sa teleserye, yung mga production na wardrobe lang na hindi totoong uniform. And si Lance naman is from Star Magic. Yung kanyang mother ay isang police officer din. Talagang in character na siya sa role niya bilang SWAT officer. And si Mark Newman. Mark Newman is from, ang daming teleserye dito dati. Siguro I encourage him to go back sa showbiz. No? Buti na lang, sabi niya na, sige, babalik ako sa showbiz. This is his comeback film. Comeback nito, no? Right? Diba? Yeah. Encourage him na talagang, sabi ko, sige, gusto niya bang mag-villain role. So, happy naman ako na mag-role siya ng villain. Although yung kanyang mukha hindi pang villain. Pero sa showbiz naman, ay sa movie naman, kahit hindi villain yung role mo, kaya na pinagampanan. Dindo Arroyo is my long time actors na to sa ibang mga pelikula. Okay na po, wala na po akong masabi sa kanya. Si Bella Thompson, talagang yan, yung aming bagong artist dito sa movie na to. Gusto rin niyang gampanan yung kanyang pelikula. Happy po ako, sobrang happy kami sa production. And si Cyrus Imperial, marami pa pong artista na hindi nakarating. Talagang pagbubutihan namin lahat ang pelikulang ito. Kaya I hope makapagbigay kami hindi lang entertainment, inspiration, and yung sa awareness. Yun nga po. Thank you. Thank you. Last question ko lang, Martin. Ito rin ba yung reason kung bakit nag-ahit ka ngayon? Yes, kanina dumating pa ako dito, buo-buo ko yung mustache ko. Pero buti na lang, kakatawa ko lang to sa producer ng Lolo, ng PM namin ng Lolo. Pumayag naman sila na mag-prosthetics na lang muna for the meantime habang gumagawa sila ng eksena na mag-explain kung bakit ako magtatanggal ng bigote. So previously ba hindi pa naging conflicts with Lolo yung role mo dito? Nagawa naman ng paraan na ayusin yung schedule and nagawa ng paraan din yung look. So, ayun, naayos naman. Thank you and congratulations po. Thank you. Thank you, Janelle. Now we have a set of questions from Josh Mercado of ABS-CBN. Hi, my question is for Maxine and Devon. You two will represent women in uniform. How does that feel na nire-represent yung kababaihan sa films? Feel honored na growing up
looking at my father wearing his uniform, despite of his absence, naintindihan ko na, mas lalo kong naintindihan na kaya pala wala siya sa Pasko, wala siya sa New Year, dahil para sa bayan. Ngayon na I'll be able to portray woman of uniform, I feel so empowered kasi ito ang magsisilbing movie na kaya din ng kababaihan maging miyembro ng kapulisan at may pagtanggol ang bayan, buong bayan. Yes, katulad ko na sinabi ni Maxine, I feel honored and sobrang iba po yung feeling to be a part of it, and lalo na sa line of work na ganito po, in this field, usually mga men po talaga. And I feel proud din po kasi katulad ng first taping ko po, may eksena po ako na talagang real PNP din po na woman din po siya, and I feel inspired na kaya po talaga ng mga kababaihan, not just sa lahat ng mga iba-ibang work po, lalo na po sa mga ganitong line of work. I'm truly grateful to see na kaya po nilang makipagsabayan and to see the glimpse of yung how hard and dangerous their work is, and to appreciate the bravery of the women even more. Yung second question, meron ba kayong pwedeng ma-mention like a coach or a police woman na inspire sa inyo or parang turo sa inyo kung paano po portray yung roles? Oh, okay po. Well, of course, when it comes to tamang bihis, I keep on asking the officers. We are so blessed na marami pong ready po kaming tulungan from the law enforcement to check from head to toe. And when it comes to proper handling of gun, nag-shoot na po kasi ako since I was 18. I was also trained sa CQB po. 1 man room, 2 man room. So with those knowledge po, behind of those knowledge that I got from what I have right now, and din po yung suporta ng kuya ko at ng papa ko to portray the role mas realistic. Kasi, ayun nga po, nabigyan ng permiso na suotin yung real sacred uniform ng PNP, then why not give the full effort from head to toe and even sa pag-salute. Sa lahat po ng actions, being snappy po, yun po yung kailangan kong pag-aralan for this movie. Sa akin naman po, wala po akong kakilala, but I always look up to all the women na... Pero wala sa set, like, nag-coach sa inyo. Okay. Ano naman po, we had hand combat training, tactical exercises, and basic firearms training po with our real PNP po talaga, who guided us in understanding the physical and mental demands of the role po. Last na, direct further, we've seen movies na tumatalakay sa kwento ng kapulisan. Ano yung kakaiba na nakikita ng publiko dito sa pelikula? Because we've seen many films na tumalakay na rin sa kapulisan. Ang kakaiba dito, capability ng pulis. Yun yung makikita nila dito. Kasi usually naman, maraming film, as you said, maraming mga pelikula na ginawa dati pa. Pero dito, we will showcase the capability ng PNP. So, makikita nila sa pelikula namin na ano ba yung kasi di ba lagi tayong parang laging pinagtatawanan yung PNP. Huli, ang pulis lagi, di ba parang gano'n. Sa old school movie na ginagawa, laging ending, dumadating yung pulis. Pero hindi naman gano'n ang police movie or uniform movie sa ibang bansa. Dito, parang gusto kong lumevel tayo. Yung movie natin, capability, ano ba yung kanilang strength, ano ba yung kanilang crime solving, paano ba nila yan inaayos. Siyempre, yung mga trade secret,
hindi natin yun i-divulge no, sa pelikula kasi baka mamaya magkaroon naman ng idea yung mga kriminal. So dito, ang unit po na isi-showcase dito sa pelikulang ito ay siyempre yung SWAT, PNP SWAT, at yung ating intelligence unit ng CIDG. IG, yung tinatawag nating intelligence group. CIDG is the Criminal Investigation and Detection Group ba yun? Unit or group. And then, meron pa tayo ditong 911, meron tayo ditong command center, yung kayo, at sabi niyo po, ano ba yung kakaiba rito? Kasi kung sa totoong buhay, merong hold up dyan, may hostage, pwede ka na tumawag ng 911. Diretso yon sa police pag crime, pag yung crime yung pinag-usapan. Meron pa silang iba pang alert, yung may tinatawag silang button alert. No? So, lahat yan nasa establishment yan. So, ibig sabihin, din natin i-divulge yan kung anong basta, nalalaman nyo na pag may nag-hold up, ang bilis mahuli. May mga backtracking na sinasabi na CCTV. So, that is capability. That is one of the PNP's finest yung kanilang sinasabi. And then, hindi lang dyan natin matatakil yung pelikula. Para iba tayo sa iba, no? Una-una, yung kanila talagang karakter bilang pulis. Yun lang po yun. Thank you. Thank you. Thank you so much. Before we continue, gusto kong tanongin si Mark. Mark, yung hi. Ito ba ay hudyat na ng iyong pagbabalik? Kasi ang tagal mong nawala sa eksena, di ba? So baka na-miss ka ng mga fans, ng publiko. Anong message mo? So yeah, like kanina when I was interviewed as well. So parang ito yung pagbabalik ko, and I'm really happy and excited to see also familiar faces again, especially in this interview. And, I was, really happy to be talking to you guys again. Guys, it was quite a while, 5-6 years, I think, more or less. And this will be my first project, so could call it a comeback. And I'm glad that I have it with Direct JR since we had projects before the pandemic now. And we've been knowing each other a long time now. And yeah. Anong pinagkaabala mo sa 5 to 6 years na hindi ka gumawa? But earlier, So earlier, like when we talked, I was talking about I was doing some regular jobs, like I was an insurance agent, and I did some business, food consultancy in a restaurant and a coffee shop as well. In Cebu? Yes. Alright. Congratulations and welcome back. Yeah, our next set of questions will come from Lea Salterio of the Philippine Star. Hi, good afternoon. Direct first, Direct JR. Hi. Direct, is any of the characters inspired or adopted from a real life character also? And did you have a hand in writing the script collaborating with the script writer? Anyway, with regards to the true characters. Yeah, inspired. It's inspired. It's fiction. Everyone. But as I said kanina, we do research. No? Hindi lang ito ang una kong projects sa PNP. Yes. Yung film I have a film, yung past film ko na Badge of Honor. We do research para sa mga character. Kasi why? Bakit choose ko yung SWAT? By the way, yung story nito sa akin. That's why story directed by. Choose ko yung SWAT kasi wala pa namang masyadong movie na PNP all about SWAT. Wala pa eh. Kahit na-research natin, wala pa. So, sabi ko, bakit hindi natin i-choose ang SWAT? Kasi special weapons and tactics, no? Ba't hindi natin i-show off ang kanilang capability when it comes pagdating sa mga high level 2 or level 3 crimes, yung hostage, yung bank robbery, etc. Ba't hindi namin i-show off? So, that's why nag-collaborate kami ng screenwriter ko na si Edwin Veloso, no? And in the long run, ang dami nang pumasok na mga characters, no? In the long run, from SWAT, CIDG, HPG, AOD-K9,
hanggang siguro ilang unit na itong pumasok na character sa amin, pati maritime, no? Maritime group ng PNP. Kaya yan yung pinuntahan. Pagdating sa story, fiction siya, pero maganda yung ating paggawa ng story. So panoorin niyo po sana ito. Yan lang po naman. Yan lang po. Thank you. Alright, thanks. The cast. Yes. Yeah, exactly. How did you exactly feel when the role was first offered to you? Did you have second thoughts of portraying the character? Para mga ilang shows and movies na ginawa ko, na sunod-sunod ako kontrabida yung ginagawa ko. Di ko alam kung natatypos na ba ako, pero lagi akong masama. Pero sobrang fresh nito sa akin na I'm playing a very honorable role, isang police, bayaran natin bayan. So napaka-happy and proud na napili akong maging parte ng movie. Bilang baguhan po sa industriya, nakikita niyo naman po sa harap dito, ako yung talagang super honored and blessed na mapasama dito sa mga veteranong aktor. Hindi po ako dalawang isip, of course, because this is a dream role of mine. This is totally a dream and I didn't expect this to happen sooner. So when this character is offered to me, I didn't hesitate. Well, in fact, nagkabangga yung schedule ko, flight ko to Europe, but I did cancel it just to prioritize this project. Hi, Miss Lea. Yes, hesitations wala po. Una pong nakwento sa akin ni Direk yung script. He told me about the character that I was going to be playing. Na I was looking forward agad ako. Kasi syempre, bukod sa masaya ang shoot talaga ng action and you get to represent, our country's law enforcement, talagang isang malaking karangalan. Gampanin yung mga ganitong klaseng role. Syempre, magbigay ng inspirasyon din sa mga ibang tao. Syempre, marami pong mga bata dyan na gusto rin maglingkod sa bayan natin. Pag nakita po nila yung pelikula, yung makakatulong po sa amin na maging mas po yung loob nila na gusto pa nilang pagsilbihan ng bansa natin. Thanks. Yes, ako po wala din po nang offer sa akin to direct. Una po akala ko lang po talaga action, and when he told me about the film po, I was really excited po na gawin because it's representing one of our, my character will represent one of the heroes who will defend our country. Kaya sobrang honored po talaga ako na naging parte po ako sa film na to. No second thoughts, Ako po wala po akong hesitation kasi sabi nga ni Direk, sinabi ko sa kanya first time ko po nagagawa ng ganito. So, yung excitement ko na makatrabaho lahat sila at syempre magampanan yung bilang isang fireman, sobrang karangalan po sa akin yun kasi hindi po sa ngayon mga tao na nakikita ko na ganito. So, gusto ko pagbutihan to hindi lang para sa akin, kundi para i-represent yung mga fireman natin na talagang napakaganda ng role nila sa ating bayan. Thanks. Can we hear from the cast at the back? Briefly, what's your role and then did you have second thoughts about playing it? Thank you. Salamat po. I'm playing Major Benitez dito sa film at timing lang din dahil itong mga nakaraang buwan ay sunod-sunod po yung pagganap ko sa comedy sa role at sakto na nangangarap ako ng ganitong character na naging totoo naman sa tulong po ni Direk Jose. At syempre, papasalamat ako sa aming producer, si Manong Charit at si Miss Steph para dito at napili kami para gumanap po. Siyempre sa ating mga kapulisan sa PNP, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng paitulot na magamit po ng napakaganda na at sagradong uniforme niyo po. Maraming salamat. Lance. Hello po, ako si Lance Osido at ako po si Corporal Trinidad. Isa po akong SWAT. At nung in-offer po sa akin ni Derek na magiging SWAT po ako dito, siyempre sobrang excited po ako, masaya kasi tulad po na sinabi kanina, airman ko po ang nanay ko po isa ng police. At lumaki po ako sa household na puro police. Tita ko po, mga tito ko po, mga police din. So nung bata po ko, siyempre pinangarap ko din po maging police, pero nung naging actor na po ako, mas pinangarap ko pong gumanap po ng police. Dati ka sa Going Bulili? Yes po, from 2013 to 2015.
trivia. Yes, po. Thank you. Thank you po. Si Mark, yung question ni Tita Lea. So the role that I'll be portraying will be the younger brother of the syndicate leader, na si Bumo, which is the Bagwis syndicate, which the PNP is actively pursuing and investigating. So I'll be the one na parang ako gagawa sa mga, or susunod sa mga utos ng kuya ko. And I'm the one that does the business, the bank heists, and then all the other dirty work. Sir Kuya Jeffrey Santos. Jeffrey Santos. Playing the lead villain. And about second thoughts, not really. I mean, it's a role, and as long as kaya mo siyang gamtanan ko, okay naman ako. Thank you. Sir Dino, same question. Ako ho ang henchman ni Jeffrey Santos dito. At hopefully, panindigan ko yung pambansang kontrabida. Maraming salamat. And Bella, one of our new faces. Hello everyone, so I'll be playing the role of Jade, so I'll be a hacker. So I'm really honored to be part of this movie. So since with the second thoughts, I never had any second thoughts. I auditioned for this since November pa, and finally magagamit ko din yung knowledge ko about gun handling since I am a Philippine Navy reservist. So I'm a woman in uniform, so finally, even though I'm not wearing the uniform in the film, I have the perception of the good and the bad. So very honored, and I'm very excited to play this role. Thank you, Derek, and to the production, to the Source and Thank you. Bella, habang may tiyaga may nilaka. Kasi talaga may naging tayo sa audition. Yes. Ng resulta. Buti na lang po natanggap ako. Yeah. Si Ryan Rose na nagbabalik, lumabas ka na rin sa ibang mga pelikula before. Ayun, good afternoon po sa inyo lahat. Yung role ko po dito, akmang-akma sa buhay ko ngayon kasi nag-preach talaga ako. Yung role preacher. Yung role ko sa preacher. This is the first time na maging preacher talaga sa pelikula. So, preacher sa loob ng preso. Sa loob ng sa loob ng preso. Yeah. Nagpapasalamat ako kay Derek Jr. dahil nagtiwala siya sa akin. Ayun, sana, i-bless tayo ng Lord, maging maayos yung pelikula. Ayun, salamat po. Thank you, Rose. We're down to the last 2 to 3 questions para later on, pwede mag-one-on-one ang ating mga kaibigan sa press. We have a set of questions from PTV4. And a question po for our director po. Yung question po ay, ano po yung pinakamatinding challenges po na hinarap ninyo po para ma-develop po yung story niyo po? And yung, especially po yung balancing action with the human elements. Pinaka-challenges ko rito is yung pag-coordinate para payagan ng PNP. Yun. Yun yung pinaka-challenge ko rito. Upang pirmahan ni Chief PNP yung Memorandum of Agreement between Pinoy Flix and Philippine National Police. Yan talaga pinaka-challenge, no? Kasi kung wala yun, wala po tayong pelikula na ganito. That's my big challenge. Isa pang challenge ko rito is the Eddie Garcia Law. You know the Eddie Garcia Law, diba? Pag nag-shooting tayo, kailangan 16 hours lang ang ating artista, production staff, etc. But there is a consideration. Kasi kami, alam naman po natin, ang Eddie Garcia Law ay talagang batas na po yan, kailangan natin sundin. That's the challenge. So, kailangan magaling yung ating mga staff, paano sila mag-manipulate ng set. Siyempre, yung artista natin kailangan magaling din. At sana po talagang walang delay sa shooting. Kaya yan ang pinaka-challenge talaga lahat ng pelikula or lahat ng nag-shooting kay Eddie Garcia Law ngayon. Kasi po, on time dapat matapos ka ng 16 hours. Lalo na kung mayroon kang bata na artista, kailangan in 8 p.m. tapos na sila. Meron kang minor. So, yun po ang pinaka-challenge. The third challenge ko is para ma-aproban ng ating mga partner like Bureau of Fire Protection and yung ating PPSC, yung Philippine Public Safety College. So yun yung mga challenges ko sa pelikulang ito. Kaya tingnan nyo, meron na ako dito sa likod. Meron akong pizza.
for this project. Thank you. Sunod pong question ay, ano po yung inaasahan niyo pong sa mga viewers po na magiging impact po doon po sa pelikula po? Viewers, syempre po, we are hoping, or I'm sure siguro na hindi po kami pababayaan ng ating PNP, ng ating Bureau of Fire, ng ating PPSC, na katulong din sila sa pag-promote ng ating pelikula. Ibig sabihin, meron na po tayong fan base, no? Meron na po tayong audience. Kasi po bakit? Para sa kanila to yung ginagawa namin. Para sa kanila to. Ibig sabihin, wala po kaming ibang first na audience kung hindi ang pamilya ng PNP. At sila, at syempre po ang lahat ng ating mga kasama na nandito. Yun po yung viewers. Syempre, yung promotional natin, nasa production din po yung level natin when it comes sa promotions para makuha natin yung worldwide audience, no? So, ang ginagawa natin dito, sana po makuha tayo ng Netflix or any other platform para at least gumaling o talagang mag-worldwide yung ating audience. Thank you. Thank you po. We have a set of questions from Nas Tavares of Pelikula Main. Direct JR po. Napansin ko po kasi yung previous moves niyo po panay men in uniform. What draws you po sa this kind of materials? Sabi ko nga kanina, mas magaling masarap kasi gumawa ng ganito. Sabi nga, mas masarap gumawa ng talaga mahirap sa shoot. Kasi action, drama, no? Parang yung genre ng movie mo, roller coaster. Pero yung aking ibang mga pelikula, gumawa na ako sa iba't ibang agency, talagang commercial siya, no? Released by theater. Gusto ko to, this is my genre. Ito yung aking gustong gawin na uniform personal film or action man yan o drama man yan. Yan yung gusto kong gawin as of now, no? Ito yung tinututukan ko bilang film director. Speaking of action po, ano ba yung mga action na abangan ng mga panonood? Dito sa film, super action-packed ito, no? So, ano to? We want this film is parang maka-level man tayo kahit papano sa Hollywood, no? So, yun yung gusto namin, yun yung aming goal. Pasalamat din po kami sa PNP, sir, sa lahat po ng namumuno ng PNP na ibinigay po nila, no? Or sinuportahan nila kami sa shooting na ito. Ito po, sabi nga po namin, yung uniform pa lang, malaking bagay na yun. Eh ano pa po yung ibang mga locations, it depends on doon sa character or sa requirements ng film. Yan po. So far po ba may mga injured, may mga nasaktan na during shoot? We are promoting the PNP's Kipo Wipo, yung sinatawag nila. Hindi alam ng lahat ito, yung tinatawag nilang Killed in Police Operation. So yung Kipo na yun, kadalasan, nasa news lang natin napapanood yun yung namatay sa Bulacan, pinatay ng drug addict, pinatay yung police. We are promoting the Kipo Wipo, yung sabihin, ano ba yung benefits? Hindi lang sa sadness, sa mourn, or sa ano. Pinopromote namin kung ano pa yung mabibigay ni PNP sa kanilang mga tauhan. So, Kipo Wipo, killed in police operation. Yung Wipo naman ay wounded in police operation. Yan yung mapapanood ng audience na hindi alam ng lahat, no? Yun po. Thank you. Thank you po. We have questions from Danilo Bremio of Vloggers Philippines. Hello po, good afternoon. Sa mga actor po, bilang isang actor, may pressure po ba kayo na naranasan sa pagganap sa mga character nyo? At kay Direk po, paano nyo ginabayan yung mga actor sa kanilang mga character para maging effective ang kanilang pagganap? Alright, so pagdating kay Martin, si Martin 2018 nakasama ko na to. We do the PNCO documentary, yung Mama Sapano Survivor, si I think Police Lieutenant Andrada na siya ngayon. Adolfo Andrada. So, isang staff. Medyo magaling si Martin talaga pagdating sa ganun. Kasi on the spot, nag-training siya sa
yung hindi namin kaya na, yung obstacle ba tawag nun, talagang ginawa niya, no? Rappelling, which is hindi naman niya yun alam. Pero on the spot yun, ginawa niya. Slide for life ba yun? Ginawa din niya. Not baby crawl ba tawag nun, yung lubid lang, ginawa din niya. So, makikita niyo yun nandun sa YouTube ng Pinoy Flix. Wala akong masabi or guidance lang sa kanila is ma-portray lang nila yung bilang pulis na syempre static ka. Yun nga, hindi ka dapat yung sinasabi nila na tamang buhok, tamang bihis, dapat masunod lang namin yun. Guidance ko rin sa ibang mga actors na baguhan, yun nga, talagang pag-aralan lang nila yung role before para at least pagdating sa set, ready na sila. Hindi na tayo mag-rehearse, hindi na tayo ano pa kung nandun tayo sa set saka tayo mag-rehearse since we have that Eddie Garcia Law. So yun yung guidance ko sa bawat artista na kasama natin dito. Sa mga cast po, may pressure po ba na naranasan? Lalo sa mga bago? Merong pressure kasi supervised by the PNP ito. So kaming mga actors, syempre gusto namin maging authentic yung acting namin, yung experiences namin. Gusto namin talagang ma-reflect kung ano talaga yung nasa loob ng utak ng mga police during sa work, sa pamilya, ano yung mga mindset nila sa mga ganyang bagay. So, I guess with the help of Direk, matutulungan kami kung paano ma-flesh out yung character ng bawat isa-isa. Pero, lahat naman ng pressure, nagka-translate naman yan to, good pressure itong nararamdaman ko ngayon. Thank you. At kay Mark, sa ibang cast. Kay Maxine muna. Well, in every project that I do po, there's always pressure, lalo na isang baguhan. But I believe pressure is privilege, lalo na this is not just a commercialized movie, but this is affiliated movie with the PNP. And as someone who is very dedicated when it comes to the passion of acting, I think I'll use the pressure that I have right now to be my fuel to portray the role. Thank you. Pressure, yes. Bale, every project naman to, lagi naman pressure. Lagi naman may pressure. If you're an actor na sineseryoso yung trabaho niya, if you're an actor who respects the script, who honors your character, talagang hindi mawawala yung pressure natin kasi mahal natin yung character na ginagampanan natin. We want it to be as authentic as possible. So, pressure, andyan yan lagi for me. Every project. Lalo na yung supervise, gaya nga sabi po nila direct, supervised by the PNP tayo ngayon. So, kailangan extra alert kami sa mga galaw namin sa set. Extra focus kami pag sigaw ng director ng action. Oh yes, sa wardrobe. Yes, sa wardrobe dapat tama rin yung mga patches, lahat po ng mga insignias namin. So, alerto po. Same with them po, may pressure naman po talaga kada project, kada role talaga. And eto may extra pressure lang kasi we have basic firearms training, katoon balik po talaga, and supervised din po ng real PNP. And sa mga eksena din po namin, kasama din po namin sila. So, iba po talaga yung responsibility na to represent the, their strength and dedication of a real officer who worked tirelessly po for our country. Yes, may pressure po. Siguro normal lang yung po yan, but pagpuputihin po namin kasi napakaganda po yung istorya at syempre to represent the PNP, kailangan namin pakita ko ano yung tama. At yun po, siguro may tiwala naman po lahat sa mga aktor, ni Direk at sa story ko, kaya alam po namin na talagang makabantayan po kami ng maayos dito. Bawat proyekto naman merong pressure yan, pero lalo na sa mga bida natin at sa ating direktor. At siyempre nakabantay ngayon yung ating mga kasama sa PNP para sa aming mga uniforme. Pero lahat naman yung mapapalitan din ng excitement yun at galakatuwa kapag mapapanood mo na yung buong pelikula. Yun po, siyempre may pressure naman po sa bawat role na nagagampanan po ng isang artista. Pero siyempre, iba po yung para sa ano po yung pressure na nararamdaman ko dito dahil isa po itong role na gusto kong gampanan din ever since I was a kid. So I believe pressure is always good because it keeps, it won't let you have your guard down para
sa lahat mga ginagawa, may it be as an actor or in any other job, lagi mag-perform ng todo. Yun lang. Thank you. Pressure. Madalas yun eh. Hindi, I always take it as a challenge pagdating sa mga roles. Kaya gagawin lang namin lahat ng dapat. Thank you. Since I'm one of the new faces here, very pressured, and that's why I really ask guidance from my co-actors and also kay Direk. So, hoping and doing my best to portray my role. Normal naman yung pressure ka talaga, especially very crucial yung film. Napakaganda, napakalaki. So, hindi talaga may iwasan na kakabahan ka, and then syempre, meron tayong responsibilidad as an actor. So, kailangan gawin natin yung, ibigay natin yung 100% doon sa pelikula. Kasi magre-reflect yun doon sa manonood. So, yun lang po. Alright, so yun pala po ay pressure, no? Balik tayo sa pressure. Gusto ko magsalita yung aming partner dito sa pressure. Unahin ko po si Ma'am Marvin, si Mrs. Rose. Marvin po. Yung pressure on our side, actually, there's not much pressure, except for the role, yes, actually, because we're not actors, right? But the only good thing about it is what we did is something that we really do. So, in a sense, we don't really need the only time we only need to act kasi it's not the real thing, but it's actually something that we do all the time. So it's not that the only pressures are really realistic enough. So that's it. It's not pleasure. It's not pressure, it's pleasure. It's our pleasure to be collaborating with you, and hopefully this will really be a success because it will really benefit all of us. Pressure for us, free lang talaga sa assure. Ibig sabihin na dapat free siya sa lahat ng trouble or free sa lahat ng gusot yung pelikula, and then sure na we are sure na talagang maging successful ito because the intention is really good, and we are sure and rest assured the PNP will be supporting Pinoy Flex. Pretty sure. Hello. Siguro ang pinipressure namin si Derek. Yun nga, yung sa amin is malaki yung expectation namin dito sa movie. Sabi ko kanina is, sabi rin ni Derek kanina, yung dinaanan nila parang butas ng kalayong para lang ma-approve. Of course, sa amin gusto namin ma-portray realistically yung isang pag-portray nila sa PNP personnel. And may maging realistic at maka-inspire. Yun naman yung lagi namin nasabi kay Direk Lim. And mga challenges siguro ni Direk, sabi yung marami kaming mga sinasabi kaya na of course yung magamit nila yung other PNP facilities. Basta wag hindi ma-hamper yung operation, yung normal operation ng PNP. So, yun. So, direct siguro na pipressure sa amin kung minsan dahil nasabihan namin kung tama ba yung always reminding them sa pag-suot ng tamang uniform or how to handle yung para maging realistic talaga at maging maganda yung movie. Thank you so much, our generals. And now, kung wala na po mga katanungan sa ating mga kapatid, we are closing our Q&A, and maybe we can have closing remarks from our main cast. I'm sorry, madam, meron pa.
Sorry. There's Question. Okay, baliktad mo. Ako yung magtatanong. Because, since we're recipients here, I was wondering, you don't have to, it's a movie, right? And you don't need to donate. What made you donate to the PNP OLC Foundation? And in effect, of course, it's donating to PNP as well. By the way, ma'am, parang nagkaroon tayo ng question and answer. Alright. Ba't kami nag-donate sa PNP OLC Foundation Inc., no? Kasi ang OLC is meron silang programa like yung lab virus. The program na tinutulungan nila yung mga officer o yung mga PNP na merong critical illness, no? So yung mga may cancer, tinutulungan nila kasi hindi na nakapagtrabaho yun eh. Wala na yun. Kumbaga talagang bedridden sila. So binibigyan nila ng business assistance yung mga officer na yon. At saka ang dami nila, di ba? So 220 something thousand ang PNP at siguro ang daming may sakit, no? Kaya kami nag-donate, ma'am, sa inyo because para at least matulungan yung inyong programa. So yan po ang aming agreement with the executive producer, Miss Stephanie Simpson and Gov Chavit Simpson. So proceeds of the proceeds, no, yung kita ng pelikula from theater, theatrical screening, even though kahit sa platform acquisition ay bibigyan namin ng idodonate namin ang proceeds ko sa PNP OLC Foundation Incorporated. Thank you. Thank you very much. Okay, we have the closing remarks represented by our main actors coming from DJ Marquez. Ayun po, gusto ko po pasalamat po sa inyo lahat, sa mga kaibigan po natin sa press, sa mga PNP po, sa mga producers, sa mga nandito po sa mga kaibigan po natin. Maraming salamat sa suporta. Sana po gabayan po kami sa pag-shoot namin ng pelikula. Sa cast, sana po magampanan natin lahat ng maayos. Maraming salamat po lahat. Thank you, DJ Devon. Yes, maraming salamat po ulit sa time niyo po, and please tulungan niyo po sana kami ma-promote tong film na to that has the bravery po na to all the officers na who work tirelessly po to protect our country. May we hear it from Paolo? Maraming salamat po sa lahat na pumunta dito para tulungan kami na i-promote yung pelikula. At syempre, maraming salamat po sa PNP at pinahagi namin gawin itong pelikula na ito. At syempre, kasi salamat kay Direk. Direk, maraming salamat. Binigyan mo kami ng oportunidad na gampanan yung napakagandang role. At Miss Stephanie at kay Go, maraming salamat. Maxine? Po, unang-una, thank you so much po sa PNP for allowing us again to portray our roles, and of course to Pinoy Films Production and to our EP staff and to the whole cast. I hope that you guys can guide me as a newbie actor, and of course I will stay teachable by you guys. Thank you so much. Ang nagbabalik dita si Martin De Rosario. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng involved para maging posible po itong pelikula na ito. Maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta ng pelikula nito. So, ang wish ko lang is sana maging smooth sailing ang production until matapos tong film ito, until post-production. And bilang artista ng movie nito, asahan niyo ang aking commitment at gagawin kong best ko para gampanan ng maayos ang role. Our co-director, Billy, closing remarks. Ayun po, thank you po sa oras ninyo at sana po supportahan ninyo itong film na ginagawa namin dahil pinaghihirapan ko ng bawat isa. Marami pong pinagdaan ng hirap. Isa sa mga ines, nagpunta kami sa daet na nabagyo and then gumuho yung daanan and hindi kami nakabalik on time. So sana po pakisuportahan po. One of our executive producers, Mrs. Stephanie Simpson. Maraming salamat po sa inyong suporta, and I hope we can portray to the best of our ability to represent the PNP and law enforcement in this movie. Thank you so much. And of course, the captain of the ship, Direct J.R. Olinares. Alright, media friends. Okay, sa ating mga kaibigan sa media press, sa lahat po na nandito, maraming salamat.
the PNP, Ma'am Mary Rose Marbil, and Ma'am Leliani Alba, Brigadier General, Police Brigadier General Martin Josaro, Major General Neil Alinsangan, maraming salamat sir. At sa lahat, in behalf of the Pinoy Flix, the whole cast, the whole production staff, at sa PNP, pasensya na po kayo pag nag-request kami one day before. Lagi sinasabi, nagagalit sa akin, bakit one day before ang request nyo? Pasensya na po kasi ganun talaga, napakangarap pag nag-shoot, sobra. Kaya minsan, one day before, request na tayo, bukas na ang shooting. Ito gusto namin, ito gusto namin. Kasi it depends po kayo sa location. Pasensya na po sir, pasensya na po kayo. At yan nyo, lahat ng effort, maraming salamat sa inyong lahat. At panoorin po natin ang timeline po ng ating pelikula ay Mayo 28. So sana po matapos na po ng maayos at ma-edit po ng maayos ang aming pelikula. Ito po, nagsushoot kami, nag-edit kami after shoot. Thank you so much, Mel Navarro, our moderator. And all. Maraming salamat. Lahat po ng Tigagista, thank you. DPCR, thank you. Sir Bonifacio Carta ng Fire, the NCR Bureau of Fire Protection. PPSC, Ma'am Maherika Joy Delphine, thank you so much. And Film Committee Chairman, Brigadier General Roy P. Parenya, sir, maraming salamat po. Lahat po, hindi ko lang isa-isahin. Thank you so much sa inyo lahat. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much everybody. Photo up muna po. Yung mga nasa second row kayo na lang. And then, compress naman po yung